yung pinapairal natin na law and order, kung kaya niya ito, Ate, cellphone, mataas. kung kaya niyang Cellphone. tutang niya. Alam mo kung ako ang durugista, gano'n ako. Bakit sa ut-ut ako, bakit hindi? Total, kasama ko naman si Presidente sa Chichitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo ano sila? Because of the incongruity. Hindi mo kasi meron isang presidente na talagang banal. Hindi naman buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, maybe constant use of heroin, abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Hindi nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government was falling short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you are doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yung Duterte, mahina kasi gano'n, okay. But it's not me. It's the Filipino people. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-uusap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para paski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. So ekonomiya, bigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na
kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko sa yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae, paano niya nakikita. Well, aside from the fact that, I know, he would make a good senator, yun ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ng babae sa yakap o mahal. Now we have Atty. Rodriguez. Dahil yan sa alam mo, isang tao, importante talaga to. Importante to. Maski kami, alam namin, maski yun nakakilala sa akin personal, importante ang tao na may prinsipyo. At isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of what he was there in Malacanang was no longer right. He chose to make the decision at nakita ko. As a matter of, hindi naman kailangan sabihin, pag nakita natin, as a matter of principle, importante talaga yan. Atty. Rodriguez. Just talk about who you are at Pilipino ka at anong kaya mo. At ito talaga, kaya niya maging senador. Atty. Hinlo. Lintik lunggo na ya. Sin order ng lunggo. Teka, padag-on mo na si para may hindi naman sa pang ano. It's not because I'd like to gusto ko rin talaga na may representation ng Western Visayas. Dapat lang. Magpapanalo tayo ng para alam mo magkakapatid tayo. At yung Pilipinas hindi mo nang sabihin na magpatakbo ka, lahat taga Davao lang. Ano, it ain't that way. Kung naging presidente ka na, gusto mo i-distribute yung position para well represented yung ating bayan. Mag-usap tayo doon, Ilonggo, Ilocano, Waray, Igorot, para lahat. So, itong sunod, hindi ko naman siguro kailangan ipakilala ko to. Kaya nakakamot ako eh. Kumakati tuloy ang may pera ka bang? May magkain tayo maya. Ikaw ang magastos, wala pa akong hapunan. Alam mo, ang istorya nito, ang aking talagang aide was a military man.
kaibigan namin, parang common friend. Military na not so because parang maluwang na pakisama niya sa civilian. Biglang naglaro ng basketball, yung bola galing kay bato. Totoo yan. Totoo yan. Pinasa niya doon sa kay Jimboy Halili. Teniente yun. Pagsalo ng bola, natumba, namatay. Sabi ko, nung punta ko, sabi ko, nagsalo lang ng bola, namatay? So, yes, Mayor. Puta, ang bola, putaw? Bakal? Bola ng ano? O bakit namatay? Kasi pagsalo, tumba. Baka talagang sinadya na milakasan ng husto. Baka may pustahan sa ganung laro na yun. Galing kay bato yung bola eh. Kaya pag si bato ang kalaro ninyo, huwag ninyong saluin yung bola. Hayaan mo, tumakilid ka lang palawan. Kasi doon namatay. Hindi ako nagpapatawa. Yun talaga ang nangyari. Doon natumba kaya ako. Minsan yung nag-iisip ako kung patakbuhin ko ba ito si Bato o hindi. Alam mo, kung naghahanap kayo ng original taga na DDS, huwag ka lang mano ha. Siya yan. Hindi ako. Mayor ako. Utusan mo pagpatay dyan, buong. Sa yun, Chief of Police. Pinakamatagal kasi taga Davao. Alam mo, pag remember na bago rin akong mayor noon, kakagraduate lang ito na sa PMA, na-assign sa Davao. Tapos nag-asawa, doon sila nag-settle down. Kaya malapit talaga sa akin si Bato. Hindi sabihin bata-bata, tao-tauhan. Kaibigan na ano ngang maidagdag ko sa kwento? Minsan itong mga putang inang kriminal. Sabi, Bato! Gusto po no, putang ina niyang pabalik-balik yan sa... Gawin mo. Yes, sir. Minsan magsabi ko, tapusin mo na. Sir, kanina pa. Sa harap pa naman ng, alam mo, sa totoo lang, magprangka-prangka, walang sundalo na hindi pumapatay. Walang sundalo na hindi pumapatay. Baski na walang uto sa kanila, if they are assigned in a certain place, tapos guluhin mo, paputokin mo yung granada, yung performance nila apektado. Naka-record yan Sa panahon ni Bato, ito ang nangyari. Sabi mo, pagdating ng promotion, conference, kaya ba nito?
Tingnan mo, panahon niya, oh. Rape, marami, oh. Rape, 4. Panlima, siya pa ang pangalan dito, kasali siya. Ganun yan eh. So ngayon, maasahan niya ng isang lugar. Hindi na kailangan na sabihin mo na ang ako magsabi. Pagka medyo magulo, tapos apektado yung performance nila, talagang tapos na. Lahat yan, walang ano. Lahat, as lahat. Baka mag-ano kayo. Pero yung extra judicial killing, wala man tayong extra. Killing lang. Ayun, kung sino nag-invento niyang putang ina. Bakit maging extra yan? Ano yan? Kota? Lahat sundalo. And, nandito na ba lahat? Jimmy, nandito na lahat? Kumpleto na kayo? Okay. Ito naman, talagang admirer ako. Totoo, admirer ako niya. Maka-Duterte ito eh. Tsaka, talagang maka-Duterte ito. Yung, nakikita kami minsan, kumukuha siya ng law, ini-encourage ko. Sabi ko, tignan mo lang kung ano, medyo matrabaho lang sa oras. Pero kaya mo. Ako sabi ko kaya na, balang araw makukuha mo. Abogado talaga. Saludo ako. Jimmy Bundok. Talagang pwede na maging senador. Ito yung may taong may social conscience. Yung artista, wala yan. Yung kausapin mo yung tao, yung tapos na yung trabaho niya, mag-acting. Gaya nito na eh. Philip. Kausapin mo nung wala na sa trabaho. Hindi yan madrama. Prangka ito kung kilala nito prangka na tao yan. Diretso. Kaya nagustuhan ko. So, ganito na lang. Para marami ang tao natin, every meeting, baka sa lawag, kailangan magpunta na tayo lahat sa lawag. Magkaraban tayo. Baka sa sunod sa Bicol, at least para sigurado talaga na mayroong, natin alam kung ano ang diskarte ng mga tao doon eh. Baka kukunti lang, kung pupunta tayo lahat, punta tayo ng Bicol. Ngayon sa Davao, Buanga, punta tayo doon sa ticket, ito si Jun Ivasco. Ito yung pinakautak ko talaga. May pera tayo. Alam mo, wala tayo talagang pera. Last minute, ambag-ambag lang kami. Ano ba sa Tagalog yan? Contribute na ko niya. Si Robin. Pero
kung pumunta kayo ng Davao, totoo, kung ticket-ticket lang, kaya ng mayor yan. Ipasa mo lang yan doon sa mga negosyante. Doon sa mga Chinese community na may ara. Kaya ito. Pero wag kayong yung isang flight na puro Duterte talaga. Kasi pag mag-take off yan, ang kabila magsige dasal. Mahulog sana yan. Mawala na ko ng tao. Intervals, intersperse. Punta kayo ng Mindanao. Actually, hindi na ako nagluloko ha. Parang ako. Kung maano kayo sa Davao, kindly drop by our place. Si Bongo, si Bato. Si Bongo kasi mayaman talaga to. May printing press. Walang problema nito sa propaganda. No, pinakamalaki yan sa Mindanao. Printing press niya. So, kung sabihin mo lang na kalahati nito, kaya niya. Kaya niya. Sagutin mo na, Bong. Huwag kang mahiya. But seriously now, magabi na. I'd like to remind again everybody that, the democracy was really conceived by our forefathers to be one that is really working. Kaya nga may demokrasya because there is a periodic election. The president, you are served there for about 6 years, then alis ka, another one. And for the mayors and the rest of the officials of government. Talagang elected. Mabuti yan eh. So it is intended, ang mahirap kasi, may mga politiko na medyo may mentality na mga gangster, yan papasok. Wag ninyong yan. Baski sa ating grupo, lalo na yung magdala-dala ng armas, tapos walang mangyari niyan. Sisirain lang ang bayan natin yan. Look for somebody na talagang would stand for what is right and what is really just. Yan ang hinahanap natin. Palagay ko, kilala ko lahat itong mga tao na ito. Walang ito. At least may, lalo na ito si Tony Marcoleta. Parang pare ito eh. Ito to. Nagkamali ito ng trabaho. Nagpare ay sana ito pero iglesia kasi. Pastor na lang. Ito magsalita ito, totoo. Nakikinig ako dito. Marunong, bright talaga. Hindi ko kaya habulin ang utak ni Marcoleta. Hindi ko kaya abutin. Totoo yan. Kaya sabi ko itong mga ganito na tao, kailangan kaibiganin mo na lang. Baka ma-enkwentro mo ito sa korte, putang ina, baka ilang paso ka.
may kunting awa naman. Attorney Lambino, talagang tagal na nagtatrabaho ito sa PDP. A very patient man. Talagang naghintay lang sa panahon niya. Actually, he has been there for so long a time helping PDP, helping the candidates, asking nothing in return. But he has been there. Kagaya ni June Ibasco. Yan si June Ibasco, yan ang noon pa, noong na mayor pa ako, siya na yun, hanggang naging presidente ako. Alam mo kung bakit si June Ibasco? John, isabi na natin ang totoo. Dumating na ang panahon. Okay? Ako isang prosecutor. I was a prosecutor. Yun ang trabaho ko eh. One day, itong sila, Colonel Stares, yung mga Philippine Constabulary, parang nagpa-plenum ito sila sa North Cotabato. Ginapang ng mga sundalo, nahuli sila. So ako yung fiscal ina-assign pagka ganun. Takot ang takot yung, hindi nila ako magyabang, takot yung mga fiscal mag-handle ng rebellion, pati yung mga krimen na, So pinapasa sa akin sa chief. So ako nag-iimbestiga. Sabi ng na may nahuli daw marami. May madre pa ata. Natsambahan. Mga mabigat na sa Mindanao. Yung mga komunista. Nahuli yan sila. Nung pumunta ako sa kampo, sa pulis, tinuturo yan siya. Yan sila. Nakaupo lang. Sabi ng mga gago, Mayor, ngayong gabi, huwag mo na lang ilista-lista dyan yung investigation. Bihin na lang na walang nangyari sa operasyon namin. Kasi papatayin namin ito. Dalawang pare yun, Father Tison, pati Father Ibal. NPA talaga yan sila. NPA talaga. Huwag na tayong magdrama. So, gustong ganunin ng, sabi ko, putang gago, pare yan. Kung ano yan, damay pa ako. Imbestiga ka ng imbestigahin mo yung totoo lang. So, detain siya. But yung one day, nalaala ba ninyo yun? Idotos ni Cory Aquino, release all political prisoners. Talagang pinawalaan lahat. Lahat ng komunista, pinalabas sa kulungan. Si John, isa. Wala silang mapunta bago. Sabi ko sa opisina ka na lang dito sa akin. Pare. Alam mo yung pare, mahusay sa organization. Kasi hinawakan tao Paano mag-organize, paano mag-ganon. Pag yan yung mga pare na mag-ano, talagang kung sponsored ng mga pare yan, matindi yan. Kasi sanay sila sa organization So, kinuha ko siya. From then on, mayor, congressman,
tapos presidente. About 30 years ago, siguro. Ganon ba yun dyan? 25, 30 years. Tagal na. From my NPA, ha? Nung dumating ako, naging presidente ako, tigas na masyado doon sa Malacanang. Yan na ang tigas dyan sa... Yung mga military naman, ano, sabi ko, intindihin ninyo. Sabi ko, inirelease eh. Wala tayong magawa. Walang mapuntahan yung mga tao. Kaya yung asawa ng De Vera, lahat ng mga babae, binigay sa akin ng military. Yan, totoo. Ito na yun ang totoo. Patayan sila. Yung mga babae, dinala ko sa bahay ko. Bahay ng nanay ko. Doon ko pinatira kasi wala akong yung mga asawa ng komunista. Hanggang ngayong kaibigan kami. Kaya ako noong sabi nila na yung si Duterte, komunista yan. Ang totoo niyan talaga, baski hindi pa sila nahuli, ako pumapasok na sa bukid. Doon sa dulo, nagsasalita, nag-i-istorya na kami ng NPA. Istorya lang. Kaya every time magbaba ako, mga military intelligence, sabi yan si Duterte, ang issue sa akin, yang si Duterte, huwag kayong magboto dyan kasi komunista. Sinabi ko doon sa mga taga Davao, kung maniwala kayo, ito yung istorya ko. Ngayon, ayaw ninyo maniwala, huwag. Sinabi ko sa ang totoo. So si John, tangan-tangan ko yan hanggang ngayon. Mahusay sa organization. Kaya kung saan-saan ako papunta, bit-bit ko yan kasi wala kang problema dyan. Alam mo ganyan yung pare, marunong mga Katoliko, ito ha, organize tayo, mga ito, ganon-ganon. Mahusay yan sila magdala. Kaya medyo lamang tayo ng konti dyan sa habulan ng isip. So, ganito, siya yung utak talaga. Siya yung sa akin. Wala naman, sanay na kami. Siya na yung mag-spacing sa kampanya. Pero hindi ako maka-attend sa lahat ng rallies. At only yung medyo mabibigat, Cebu, medyo lawag siguro. Para, sabi ko kay Marcos, punta ako doon, mag-rally kami sa inyo. Yung mabibigat, sa Buanga siguro, gano'n. Nandoon ako, pero hindi lahat kasi una-una, sa totoo lang, wala tayong pera. I cannot sustain a campaign na yung diretso-diretso na maybe even sa katawan ko, hindi na rin. Alam mo yung eroplano, hindi ba niyo ako, piloto ako when I was young. Naglilipad ako ng eroplano. Pero ngayong matanda na ako, paski yung may pressure, hindi man ninyo halata yung pagbaba mo sa aeroplano, medyo matamlay ka talaga. Ganun, hindi ko na kaya. Pero sa mga big rallies, I will be there to bigay natin kay Jun yan. So, dito tayo magsunod kay Jun. Siya yung I trust him to do the job. So, siya yung magbigay ng program.
sign language yan. Paano gano'n yan? Ah, magkita tayo bukas. Kasi mag-aral ako para gano'n na lang. Sabi sa mga babae, beautiful kayo, maganda kayo. Beautiful. Beautiful. Nehen Pioliang. Chinese yan. You're beautiful. So, uwi na tayo. Para kinig ng istorya dito. Wala yung ano lang, yung tingin ko na latud pambuhay ng nandito pa rin yung classmate ko. Dabs Mamao o Lanao del Norte. Classmate ko yan sa kabats ko talaga sa law school sa San Beda. Believe ako. Sana next time, next time. Ako hinayang ako dito kay saan yun? Patakbuhin ko sana ng di bale? Pero sa tingin ko lang ha, pag itong yung napipika yung Pilipino, I don't know if it has gone to another level. Pero yung Pilipino napipika na sa administration. Alam mo, there was a time na about so many elections ago, bata pa ako, lahat, clean slate, panalo. Panalo talaga lahat. Wala man kayo kalaban, no? Sino man sila? Hindi ko man narinig. Sino ang kalaban niyo? Alam ko na pipika ang Pilipino ngayon. As of now, hindi, not hatred or anger. Pero I could sense, siyempre, nandyan ako sa napipika na ang tao. Kaya yung sentimento ng tao, papasok yan sa utak nila habang nagbuboto, patay. Haros tayo lahat, clean slate. Partido ng Pilipino. Totoo yan. Yung ng tao ngayon, ang tao, hindi naman sa galit. I don't know if it's, I would not want to raise it to the level of anger or hate. But sigurado ako na ang Pilipino napipika na. Either failed promises or whatever. Kaya pagdating kung nasa isip pa yan ng Pilipino, malas na. Wala. Swerte natin.
Ubos, panalo kayong lahat. Pati si Atty. Torrio na hindi kandidato. Oh. Ilagay nila yung pangalan mo. Torreon is a very good lawyer. Number 1. Kita mo si pastor nakakulong pa ngayon. Ano yan there's more to it than meets the eye. Pagka gano'n simple na kaso tapos bailable, hindi naman makabail, hanapan ng ano yan, sabi kaya, sadya yan. So, wala tayong depende na yan sa abogado niya kung nakakabisita ba? Magbisita ako. Hindi. Magbisita ako kay pastor. So, okay, yun na. Mabuhay ang former President Rodrigo Roa Duterte! Mabuhay ang PDP! Mabuhay ang PDP! Mabuhay ang Duterte candidates! Mabuhay! May papanoorin muna tayong isang video. So, nakikiusap po ako na umupo muna ang ating Opo. mga kandidato kasama ang ating former President. Rodrigo Roa Roa Duterte. Duterte. Lahat po tayo, konting katahimikan at ituon natin ang ating pansin sa video na ito. Play video. Ang bulong ay kumalat na. Isa ang nais nila. Isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon may pag-asa pa. Tumayo! Iwagayway ang ating mga bandera!